Pag-usapan natin kung paano ba talaga kumita at magsimula sa content creation. Hello mga bro, ako nga pala si Carl ng Illustrados. Maraming taon na akong gumagawa ng content sa blue at red platform. Di ko naman masabi na expert ako, pero masasabi ko na well-experienced ako sa industriya ng content creation. In a way, naging kabuhayan ko na rin ang pagko-content. At kung gusto mo rin magsimula sa ganito, tali ka sa community natin. Yung link nasa description. Pero mamaya ko na-explain yan. Nasubukan ko na halos lahat sa field na to. Sponsorships, affiliate, shorts at long form, pati ng automation. Matagal akong di nag-upload dito sa channel. Pero yan ay dahil ayoko naman magturo tayo ng walang laman. Personal choice ko na kada isang video may matutunan ang nanonood at hindi puro entertainment lang. Ang goal, gaya ko, ay matulungan kitang maging full-time income ang content creation at hindi side hustle lang. At kung gusto mo magsimula bilang content creator online, ito ang top 3 tips kung paano magsimula. At tapusin mo tong video dahil nasa dulo ang pinakamalupit na strategy. Simulan natin sa number 3, personal phone. Isang bata din ako noon na naghihintay ng tamang oras para mag-upload. At nung nagsisimula pa lang ako, naalala ko na hinihintay ko munang makumpleto ang gadgets at gears ko bago ako mag-record. Sa isip ko, dapat perfect ang unang video. High quality at mukhang professional na agad ang atake. At kailangan ng magandang camera, magandang lighting, magandang microphone, bawal magkamali. At yan ang pinakamalaking sablay kung beginner ka sa content creation. Dahil pagkatapos kong mabili lahat ng equipment pang vlog, ubos ng willpower ko at wala na akong energy para mag-content. Ang malala pa niyan, kakabili ko lang ng gadgets, equipments at sa pagiging sobrang perfectionist, ilang buwan na ang lumipas, hindi pa rin ako nakakapag-upload ng content. Na-realize ko noon na sa landscape ng pagiging content creator, hindi magagandang camera o microphone ang mahalaga. Hindi rin kung gaano ka-perfect ang video mo. Ang reality, walang pakialam ang market at algo kung may equipment ka ba o perfect ba ang video mo. Ang mahalaga, na-upload mo. Hindi preparation ang unahin mo kundi resulta. Consistent upload muna bago ka bumili ng bagong gamit. Pagtagal naman at na-monetize ka, mabibili mo rin naman yung equipments na kailangan mo. Kung gusto mo maging content creator, mag-umpisa ka lang sa isang pangit na upload. Hindi kailangan perpekto. Etong psychology dyan. Parang muscle yan na kapag ka nabatak mo at consistent ka sa pagbubuhat araw-araw, masasanay ka na at hindi na magiging masyadong mabigat sa'yo. Kahit sobrang complex pa ng video na ginagawa mo, makikita mo ng malinaw ang pulso ng audience at magkakaroon ka ng third eye kung ano mga video ang gumagana sa mga ina-upload mo. May enjoy mo pa yan at magiging parang laro na lang pag nasanay ka na. Ang unang step talagang pinakamahirap. Recommend ko kung meron kang cellphone ngayon, kahit napakalabo pa ng quality niyan, palag na yan. Mag-video ka na ng kahit ano tapos i-upload mo na. Maniwala ka, hindi mo kailangan ng production level quality. Kung saan ka interested at kung ano sa tingin mo ang magbibigay value sa audience mo, yun agad ang record at i-upload mo. Nasa kamay mo na ang kapangyarihan. Nasa sarili mong cellphone. Kaya mo na mag-content ngayon na mismo. Tandaan na resulta ang basihan, hindi preparation. Number 2, keep planting seeds. Gaya ng pagtatanim, bawat isang video ay parang isang puno o halaman. Isang asset na pwede mong pakinabangan. At hitik na nagbubunga sa tamang panahon. Isipin mo na ang pag-upload ay parang pagtatanim. At mas maraming tanim, mas maraming aanihin. Iba't ibang topic o binhi ang pwede mong ilagay. At iba't ibang resulta ang lalabas. Kapag nag-viral, malaking puno. At kapag hindi naman nag-hit, para bang lantang gulay ang lumabas. Ang laro sa una, lalo na kung hindi mo pa alam ang topic ng channel mo, ay mag-upload ka muna ng kung ano-ano. Kapag may nag-hit o nag-viral, yan yung tutukan mong topic. For example, gumana yung topic mo sa pag-aalaga ng rabbit o farming, yun yung tutukan mong video. At wag ka na mag-upload ng iba. Yan yung tinatawag na niche. Kung mag-i-stick ka lang sa isang focus topic, pag nakuha mo na yung topic para sa'yo, ay tuloy-tuloy lang yung pag-upload. Tuloy-tuloy lang yung pagtatanim. Ang sikreto, isang video lang naman talaga ang kailangan viral at mapapanood na ang buong channel mo. Ito yung tinatawag kong binge watch effect. Bakit mahalaga mag-stick sa isang niche o topic? Ay dahil dito, kung makalat at halo-halo ang library ng videos mo, hindi yan bingeable. Ang binge watching ay yung pag nahook ka sa isang K-drama o episodic series, hindi mo mapigilang panoorin lahat yun hanggang matapos. Ihalintulad natin sa content creation, isang episode lang ang mag-mega viral sa post mo at nagustuhan ng audience, pupunta yun mismo sa page o channel mo at binge watch lahat ng video mo. Papanoorin nila lahat ng related video na may parehas na topic doon sa nag-viral mong video. Yun ay kung pare-parehas ng topic ang lahat ng video content sa library mo. Kaya pag nakuha mo na yung tamang topic na hindi ka nagsasawang pag-usapan at nag-e-engage naman yung audience, wag mo nang bitawan. Hawakan mong mahigpit yan at patuloy lang sa pagtatanim. Magbubunga din yan sa tamang season. At number 1, 100 videos challenge. Narinig mo na siguro to sa ilang creators. Pero maniwala ka, gumagana
talaga to. Kung gusto mo talaga makakita ng success sa pagiging creator online, mag-upload ka ng 100 videos minimum. Yan ang challenge at yan ang test. Kung talagang seryoso ka at gusto mong gawing career o kahit side hustle ang pagiging content creator o influencer, kailangan mo ng trial by fire. Ito ang kailangan mo talagang pagdaanan. Baka sabihin mo, napakadami naman ng videos na yan. 100 videos, napakadami naman yan. Huwag ka mag-alala. Tested na to. Mag-success ka man o hindi, may mag-viral man o wala sa 100 video na gagawin mo, sinisigurado ko na sa ika-100 na upload, meron ka ng skills na kinakailangan mo. At best case ay mamonetize ka sa sobrang dami na upload na yan. Huwag ka lang hihinto ng matagal na panahon. Dahil gaya ng muscles, kapag hindi ka nagje-gym ng matagal, humihina din at magre-reset ka na naman sa umpisa. 100 videos minimum. Yan ang training. Palike at follow naman kung nakatulong sa itong video. At kung may tanong ka pa, i-post mo dito sa community natin, ang Content Creator Support PH. Nasa description yung link nandyan sa baba. Pwede ka magtanong, mag-share at magbagsak ng mga problema mo dito sa group at babasahin ko lahat yan mga boss. Kaya ako ginawa tong group kasi wala pa ako nakikitang group na ganito na malinis at hindi puro akapan lang yung ginagawa. Sana itong community ay maging lobby talaga para sa mga creators at maging problem solver tool na kahit ako ay matututo rin. Sali kayo dito ngayon na. Yung link nasa description. Check mo na rin yung ibang videos natin sa content creation at salamat sa panonood.